Hi mga kahabi, at ngayon feeding tayo ng mga gapi ko at saka ipakita ko sa inyo ang bago kong breeding setup ng mga gapi. Ito yung dutamad na breeding setup ko no, ng mga gapi. Yan, dami. Ito rin, marami rin. So dito sa breeding setup na to, minsan lang ako nag water change. Yan, kasi maganda yung quality ng tubig dito sa mga breeding male na HB red na female. Yan, malaki na siya dyan. Then ito din mga female din dito na HB red. Ayan. And dito din, dito at dito, ito yung tiger gapi ko. Ayan, na inibreed. Ito naman yung mga breeding setup ko no, mga tank, mga dutamad breeding setup din to. Ayan. Dito ang dami na ring mga gapi fry. Ayan, so ito trio, tatlong male, isang female. Ayan. So ganyan lang pinapakain ko sa kanila, powdered fish food lang. So dito sa mga tank na to, minsan lang ako nag-water change. Ang ginagawa ko sa mga gapi dito na mga malalaki na, yan, katulad nito malalaki na, nililipat ko na sila sa grow out tank. And ito nililipat ko na rin sa mga grow out tank pag mga ganito nakalaki. Yan, para mas mabilis paglaki nila, at doon kasi sa grow out tank mas marami sila doon ang malagay ko sa grow out tank mas marami. Yan. At sa ganito naman na breeding technique na ginagamit ko, ginagamit ko dito selective breeding, no? And kung saan yung mayroong mas maganda na result, yun lang yung ang hinihiwalay ko at pinapatuloy ko na breed para ma-maintain yung line ng HB red ko na gapi. Dito naman, ito naman yung mga grow out tank ko. Ayan, so dito ko nilalagay yung mga gapi na 4 weeks old na. Dito ko nilalagay at dito ko sila pinapalaki. Yan, tingnan natin. Yan, so nilalagyan ko ng screen para yung mga dahon hindi magdiretso hulog dito. So dito, ayan, mga maliliit na. Ang gapi ko dito ay itong koi gapi. Ayan, mga koi yan dito. Ayan, daming koi. So dito ko nilagay grow out. At dito naman ay ang mga HB red ko na gapi. Ayan, HB red, ito mayroong ribbon na jeans. Ayan, ribbon jeans siya. HB red. Ayan, mga HB red, ang dami na nila. Ayan, so dito grow out tank. Ayan, malaki na. Later mamili ako dito ng mga males na mayroong magandang traits, at yun na naman yung i-breed ko dun sa mga 1 gallon na breeding tank para magiging selective breeding siya. So try natin to hulihin yung male dito. Ayan, tingnan natin. So ayan, may ribbon jeans siya na male. Yan, mga male. Ayan. So nagaiba na rin yung tail niya, no? Yan, ribbon jeans. So depende kung yan ang gusto natin ipagpatuloy, yan lang ilagay natin dun sa 1 gallon, no? At lagyan lang natin ng female para magtuloy-tuloy yung jeans nito. At dito naman yung mga albino blue topaz ko na mga
gapi. Ayan, albino blue topaz, dami na nila. So dito grow out din to ng mga albino blue topaz. So later magkukaling din tayo dito at mag select tayo ng 10 female at isang male para sa ilagay natin dun sa maramihan na breeding setup. So itong mga male na to na HB Red na mayroong ribbon genes, ilagay natin dito sa mga males. Ayan. So lipat ko sila dito kasi ma-observe natin dito kung sino yung mga males na mayroong magagandang traits. Ayan. So yung mga male na wala ng magandang traits, ayan, tinatanggal ko na dito at pinapakain ko na dun sa flower horn. Ayan. So dito mostly mga HB Red na mga gapi ko. Ngayon ito na yung bago kong gapi breeding setup. So ito yung bagong mga tank ko, no. So ganyan, talagay lang siya dyan. Yan, dito sa ilalim mayroon din, and doon sa pinakailalim mayroon din. Yan. So dito naka trayo, no. 3 female, 1 male. Dito din naka trayo din yan. Yan. And then dito trayo din yan. 1 male, 3 female. Dito tingnan natin yung male dito, no. Yan. Yung females. Yan. So ito. Yan. Yan red. So ito tawag ko HB Red din to, na galing din to sa HB Red. Ayan. Pero maganda tong traits nito. So ito yung gapi na pinagpapatuloy ko, no, na pag-breed. Titingnan ko yung mga anak nito para makakuha tayo ng magandang traits. So sa setup na to, ito lang ginamit ko, yung ito, water lettuce, saka gapi grass. Ayan. So gapi grass, maganda tong gapi grass kasi hindi nag-aamoy compare sa hornwort. Ayan. Pero may mga hornwort din ako. So ganyan lang ang setup. Oh. And dito ganoon din, gapi grass and then water lettuce. Ngayon ito linisan natin kasi medyo madumi na. Medyo nagdumi ang tubig, so kailangan ko siya palitan ng bagong tubig at lipat ko dito yung ibang gapi. So pag dumumi kasi yung tubig, kailangan na siya palitan, or minsan mayroong mga gapi na namamatay. So yun yung ginagawa ko, pinapalitan ko na ng tubig agad. Kasi dito pansin nyo yan na kapag pumangit na yung tubig, mayroon yung mga gapi na mamatay, yung malalaki, mamatayan sila. So ginagawa ko, mag water change sila and then linisan. Yan, linis. So, para itong mga ano na to, snail na to, matanggal din. Yan. Isa din to na nagapadumi sa tubig, itong mga snails. Ito, mga ganito na snails. Yan. So marami yan sila mag itlog, marami. Kung ginagawa ko, tinatanggal ko yan isa-isa. Yan, linis. Para matanggal yung mga dumi-dumi. Yan, kailangan talaga linisan ng mabuti. Yan. So ito siya, ito yung lagayan ng tanim. Yan, so mura lang din to, binili ko, and walang butas. Yan. So ito, dito yung butas, pero ito hindi pa siya nabutas. So maganda to gawing na breeding tank ng mga gapi. So wala pa yan siya, hindi pa natanggal ang butas niya. Yan.
At balik na natin. At ang tubig na gagamitin natin dito ay yung cycled water. Yung cycled kasi maganda na yun ang quality ng tubig at meron ng mga beneficial bacteria. Yan. So ilalagay natin dito yung cycled water. Dito yung stock ko na cycled water. Yan. So ito yung dito ko yung nakastock. Yan. So ito ay cycled water na ito. Dito tayo kukuha. Lalagay natin dun sa breeding tank ng mga gapi. So ganito na yung kulay ng cycled water. Kulay parang yellowish na siya. Ayan. So ganun yung kulay ng cycled water. Parang kulay yellow. Pero maganda ng quality nito. Mayroon na itong mga beneficial bacteria. Ayan, lipat natin dito. So pwede rin tayo maglagay ng cycled water. Saka pwede rin tayo maglagay ng stock water. Okay, para hindi lang siya puro cycled. At dito naman yung akin stock water. So ito yung stock water. Mga 3 days na to na stock ko na tubig. Yan, from the faucet to, no. Yan, dyan galing. And 3 days na to siya nakastock. So kung tingnan nyo yung stock water, yan, clear na clear siya, white na clear. Yan. So itong stock water kasi pwede pa to siya magkaroon ng bacteria bloom, no, na yun yung nakakasama sa mga gapi. While yung cycled water, nagkaroon na yun ng bacteria bloom, and yun yung mas maganda gamitin para sa mga gapi. So yan, so pwede lang din, no, combine natin yung cycled water tsaka stock water. Yan, para magsimula na kagad yung cycling ng tubig mo. Yan. So ganito na ang itsura niya. Ganda na siya. Ngayon lalagyan natin ng aquatic plants, saka maglagay tayo ng gapi. So ito water lettuce. Lagyan natin water lettuce. Yan. So dumadami na dito, kaya bawas-bawasan natin. Ito din dami na rin. So bawas lang. Water lettuce, and then lagyan natin ng gapi grass. So dito tayo kuha ng gapi grass. Ayan. Ayan. So gapi grass and water lettuce. So yun, kuha tayo ng trayo na albino blue topaz at ilalagay natin dito. Dito magkuha tayo ng trayo na albino blue topaz, 2 female at 1 male. Ito female. Ayan. Pat natin dito. Ayan, kuha pa tayo isa pang female. So ito, ayan, female. So ayan, 2 females. Ayan, 2 females natin. Ayan, albino blue topaz. Ngayon kukuha tayo ng male. So itong male kunin natin. Ayan, kaya natin dito para makita natin. So ayan, so yan yung male. Ayan. So itong male na to, mayroon ding magandang traits to. Ayan. So
Yan, trio. Dalawang female, isang male na albino blue topaz. Yan yung females and ito yung male. Yan. Ito yung ilalagay natin dun sa breeding tank na sinet up ko, no, sa bagong breeding tank setup ko. Yan. Yan. So ngayon lipat natin na dito sila. Yan. So tingnan natin, no, kung mag-nganak sila dito. So ito, pag nanganak ang females, tatanggalin natin yung male, yung mga anak nila, at ililipat natin dun sa grow out tank. So ganun lang yung process dito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button at i-click ang bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. At kung meron kang mga question o suggestion, i-comment nyo lang po sa ilalim ng video na ito. At hanggang sa muli, isa namang magandang araw sa inyong lahat. God bless, keep safe, and see you next time.